Mayong buntag na pod mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo. Padayon ang atong mayong panlawas o padayon pod ang atong schedule sa padayon pod sa ato nga pag-interpret sa Biblia. Mga kaigsuonan, sa ako nagisulti sa inyo, ang Biblia dili ni siya tungod kay may religion ang katawhan, may magwali o magwawali sa ilang simbahan o gitawag nila nga simbahan. Enough na nga ang ato spiritual aspect makredit na ta sa Ginoo o may chance na ta nga mahimong Diyos nun sa taliwala sa Ginoo. Dili na mao mga kaigsunan. Dili na mao ang Biblia. Kung ato gitun-an ang Biblia, spiritual aspect or spiritually direction, ang Biblia dili ni siya basta-basta nga ato lang nga murag dili serious. Mabasa ta maayo ra, kung dili maayo ra, maminaw ta maayo ra, kung dili pod maayo ra. Dili na siya ang Biblia. Ang Biblia usa ni saya ka butang nga sobra pa sa bulawan. Usa ni siya ka butang nga sobra pa sa imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi imo gi ampingan kay gusto ka nga healthy ka o walay problema o wala kay trouble sa imong health o palangga mong imong kaugalingon kay gusto ka nga ma-appreciate sa imong mga amiga, ma-appreciate ka sa imong mga kilala o ma-appreciate ka sa katawhan sa tibuok kalibutan kay usa ka healthy nga tawo o gipalangga mong imong lawas ang imong tibuok nga pagkatawo nga may peace of mind ka. Dili na siya mao ang Biblia nga sama lang sa imong kaugalingon. Sobra pa. Ang Biblia, kung palangga mong imong kaugalingon, giampingan mo maayong kaugalingon, sobra pa sa bulawan, sobra pa ni ang Biblia. Mo gani nga ang Biblia kinanglan sa four aspect of life: physical, mental, social, and spiritual. Pinaka taas nga aspeto sa kinabuhi, mauna siya ang spiritual. Ang spiritual, it denotes reading the Bible, study the Bible, get the idea of the Bible, understand the light of the Bible, understand the objective and direction of the Bible, understand the meaning of the Bible, understand the what is the Bible all about. That's why naay gitawag nga theology, kay ang theology very specific o ang theology taas na sa tanan nga learning points o pangandoy sa tao nga tun-an, study about God. Abi ninyo mga kaigsuonan, nagpaningkamot kamo nga inyong anak mahimong doktor, mahimong teacher, mahimong engineer, mahimong commerce, tanan nga kurso gihuna-una nyo nga maabot sa inyong anak depende sa inyong kapasidad sa pagpa-eskwela. Mo nang handom mo. Og ikaw pod naghandom ka sa wala pa ka nakahuman eskwela, kung wala manggaling ka naka-eskwela, gahandom gid ka nga makahuman eskwela kung mahimo lang kay pinakataas sa imong lalamboton ang edukasyon. Dili na siya mao. That is nothing. Wala na sa atubang sa Ginoo. Ang Ginoo, wala siya gapangandoy nga ikaw mataas imong moral, mataas ang imong abilidad sa through education, abilidad sa pagtuon sa imong kurso nga kalibutanon nga direksyon. Wala na ang Ginoo naga-expect ni ana. Ang Ginoo kay
iya gitagaan pabor ang tao aron may chance ang tao nga mabalik sa iyang sabakan. Ang Ginoo, ang gusto gid sa Ginoo nga imo intindihon ang light sa plano sa kaluwasan nga mauni ang Biblia. Ang light sa plano sa kaluwasan nga mauni ang Biblia. Mora nang gusto sa Ginoo. Regardless sa imong higher degree, regardless sa imong kurso, the career of your what you have finished in your study through education. Wala na gamay, that is nothing. Kung gusto gyud ka nga mataas pa gyud ang imong education o ang imong lawas sobra pa sa bulawan ka importante, ang Biblia sobra pa ni sa imong doctoral degree. Ang Biblia sobra pa ni sa imong engineer degree. Ang Biblia sobra pa ni sa imong teacher's degree or education course. Dili na siya maka-value, dili na siya makapantay, dili na siya makabasta-basta nga tungod kay doktor ka, tungod kay engineer ka, tungod kay pilot ka sa aeronautic engineer o course to become a pilot of the airplane. Somebody is there are people who are very proud because of their highest degree in the field of education. Lalo na kung pilot ka. Ang uban, lalo na kung magna cum laude ka, PhD ka, muna ilang di pa mamalaki sa ilang kaugalingon. No, dili na mao. Ang Biblia, mao ya ang importante sa imong pagkatawo. The Bible, the Word of God, this is more than who you are. This is more than your how the way how you carry yourselves or yourself. Mao ni siyang importante sa imong pagkatawo. Wala na ilain. Kay kanang imong ginahandom nga gusto ka madoktor, gusto ka ma-engineer, kung expert ka sa pagtuon sa Bible o kinabuhi mo ang light or ang true, correct interpretation and the direction of the light of the plan of salvation, here, the word Bible, this is the light of the plan of salvation. This is the grace. Grace means what? Propitiation from the Lord. Favor from the Lord. In order to rescue you as a lost image of God. So walay lain ang pamaagi aron mabalik ka sa Ginoo, mao ni ang Bible, sobra pa ni sa kinabuhi mo. Mao ni ang gusto sa Ginoo ug mao ning sobra pa sa bulawan nga gihatag nga pabor sa imo. Grasya alang sa imo paingon balik sa Ginoo. Mao ning Bible. So ang tao kung wala goy hanaw, wala goy kasabot what is the importance direction about the truth in the Bible, pointing to the will of God there in heaven. Mao ning gihulat sa Ginoo ang imong pagsabot og pagpalangga sa Bible og pagtuon og nagbag-o ka nga tawo, newly born, og imo gi-practice ang tanan nga mga light nga imo na intindihan niya sa Biblia. Mao na siya ang gusto sa Ginoo. Wala na ilain. Wala ang Ginoo nag-ingon nga mag-engineer ka. Wala ang Ginoo nag-ingon nga mag-doktor ka. Wala ang Ginoo nag-ingon nga mag-PhD ka. Wala ang Ginoo nag-ingon nga magkuha kag daghang kurso. Wala. Ang ingon lang sa Ginoo, study. Study about His words. Of course, mo-study ta sa pulong sa Ginoo kay may nasabta na ta.
sa atong frontal lobe, occipital lobe, parietal lobe, and mindset of our learning points. Kung nagkuha manggaling ta og kurso, praise the Lord, kay gi-allowed po na sa Ginoo aron makasabot ta sa Biblia. Pero dili necessary nga taas gid kag kurso. Ang importante masabtan mo ang imong gibasa og makaintindi ka sa mga languages nga hatag sa Ginoo. Una gihatag ang Greek words. Sa universal gihatag sa Ginoo ang English. So kay nakatuon naman ka pagsabot sa in English, kay teacher naman ka, engineer naman ka, doktor naman ka, commerce man ka, maestra man ka, nakaintindi ka na pagbasa sa English, so mauni ang gusto sa Ginoo. Intindihon mo ang pulong sa Ginoo og imo sabton ang tinuod nga light sa remedial system. Kay kining Bible, remedyo ni sa Ginoo, sistema ni niya, remedial system, unsaon ka nga mabalik ka sa iyang sabakan. Mao lang ning pag-asa ang pagtuon sa Biblia, true correct interpretation, and you should accept and live within that direction. Ikinabuhi mo sa mao nga light sa plano sa kaluwasan, ang imo nasabtan, ang imo natun-an, and then ingon sa Biblia o ingon sa Ginoo, i-share, iwali. So sa pulong nga magwawali, ayaw mo tuo-tuo anang magwawali sa inyong simbahan. Kay bisan asa ka magpaingon sa tibuok kalibutan, bisan tuyokon mo ang tibuok kalibutan, 1,000 nga balik-balik, di ka kakita preacher nga nag-study sa Biblia true correct interpretation. Wala. Paminawin yung tanan nga teaching sa inyong pastor, sukad pagka may buot ka na nga nagsimba-simba ka sa inyong simbahan. Paminawa bang iyang wali kung katudlo sa true correct interpretation of the Bible truth? Gibasa yang Biblia o iya gi-interpret ang Biblia. Paminawi ba ang iyang wali og obserbahe kung katudlo ba siya true correct interpretation of the Word of God? Dili ka kakita sa tibuok kalibutan pastor sa usa ka religion o usa ka grupo nga nagatudlo true correct interpretation of the light of the plan of salvation through reading the Bible, preaching the Bible in their pulpit, facing their followers or their congregation, and preach. Unsa man ang iyang giwali, padako sa iyang kagalingon nga magwawali siya. Mayo sa magwali, naghimo siya topic. Wala nag-ingon ang Biblia, ingon ana ang iwali mo. Maghimo kag topic down. Pasikat mo nga, daghan kag research, daghan ka nahibaw-an nga punto, mga pinulusupo, mga concept ni Satanas, PowerPoint of your brain power of the self. I mean, brain power of the flesh of yourself. Muna ingon ni Paul, because of the lust of their flesh in their hearts. Ang ilang paghamkon sa ilang unod-non, sa ilang kasing-kasing, nga gusto sila mailhan, gusto sila masikat, gusto sila ma-accept nga sila pastor. Mo nang ilang mga intereses. Nga naman, because ang mga institutional nga mga gitawag religion, institutional structure of their institution, may mga structure sila from president, officers nila, vice president, mga treasurer, mga
auditor o unsa pa ang ilang mga system sa ilang structure, then members wala na gi sulti sa Biblia, wala na sa light sa Biblia nga maghimo religion, then magpurma og structure, then may mga officers, and then mugather og tithes and offering, magather og offering, magather og mga donation, magather og mga promises, then swelduhan ang mga pastor, swelduhan ang mga president, swelduhan ang mga elder. Wala nagingon ang Biblia, ana, wala. That is the deception of the devil. Very clear. That is the best and the most outstanding of the deception of the devil. Most outstanding program and services under the deception of the devil, known as religion with their own structural institution. Wala na sa Biblia gibutang, wala. Ang ingon lang sa Biblia, maminaw ka sa naga-explain sa Biblia through correct interpretation of the Bible. Ingon sa Biblia, when you hear, basahin yung Biblia, muning sulti sa Biblia, kung kamo maminaw, inyo nga i-assess maayo kung siya nagatudlo bahin sa Ginoo o nagatudlo sa iyang kaugalingon ra o ginadisib ang direksyon. Mo nang ingon sa Biblia, kung maminaw ka sa gasulti kunuhay pastor, preacher, magwawali, ingon ang Biblia, gi-instruct diri sa Biblia. Basahan yung Biblia aron maintindihan nyo. Gi-instruct diri sa Biblia, paminawan nyo siya, una gyud paminaw. Dayon inyo nga ialinggat o inyo intindihon maayo kung ang iya ba sinultihan haom sa light nga ginatudlo sa Biblia o ginalikay niya in a slightly manner aron madisib ang imong direksyon. Mora nang tudlo sa Biblia. Ang Biblia gaingon, when there is preacher or there are someone or individual giving you about the thought of the Bible, listen and analyze, assessment, i-assess nimo kung gatudlo ba siya correct direksyon. Mo nang write up ni Paul. Mo po nang write up sa mga prophet. Basahin yung Matthew, Mark, Luke, paingon sa diyan. Naadira tanan ang teaching ni Jesus. Si Jesus mismo nag-ingon, listen, analyze, assess what that direction of his preaching, if it is in the right track or in the right of the light of the correct teaching through correct interpretation of the light of the plan of salvation, and you are in the right track, or that teaching of that individual or preacher in your church, ang iya ba pagtudlo, ang iya ba pag wali-wali, ga-coincide ba na sa insakto nga light sa plano sa kaluwasan, insakto nga concept and what? Teaching of Genesis 3:15 about the manifold wisdom of God and workmanship of the Lord from the beginning when Cain and Abel killed the animal as their what? Halad. Their offering to be accepted in heaven through the correct procedure of offering and concept of the mind about what is offering of the lamb. Muna sing gitawag nga propitiation about the what? Grace of God. High and deep and wide understanding to develop in your mind the teaching of the plan of salvation light from Genesis 3:15 practiced by Cain and Abel
down to the patriarchs, following generation, then up to Noah. Then, after Noah, Noah multiplied and multiplied his generation, then came out Moses. And Moses expounded all the direction of the Lord, and the Lord instructed him to make the sanctuary. And that sanctuary is the final light of the plan of salvation, starting in Genesis 3:15, practiced by Cain and Abel, then down to the patriarchs, to Noah. Because God regretted that He created man, then in the period of Noah, God imposed the first judgment of the world through deluge, you cannot define the deluge, katong lunop, walay tao nga makasaysay, unexplainable. That time when Noah told by the Lord to make the ark for 120 years, building the ark. And after 120 years, the Lord first judgment came. That was the flood. Then nobody can explain why God did it. Unexplainable catastrophe for the first time of the history of the earth. The first judgment. But we thank God because still God hold His anger and lead to Noah the everlasting covenant, and He saved Noah and his family and some animals that God wanted to preserve. That's a very, very unexplainable concept and perception and understanding that man should learn and accept the situation why God do that the time, why God did it during that time in Noah's period. Ug kining Biblia, mga kaigsunan, maura ni siya ang pag-asa nga kita mabalik sa sabakan sa Ginoo. O dili lang kay may pastor o may mga relihiyon, mahimo na ka nga anak sa Dios nga may direksyon ka na palangit. No, no sir. There is no point there in the Bible telling about religion, telling about preacher of the religion, telling about direction from the religion's teaching, telling about concept of fundamental teaching, philosophy of man, and teaching of man. Like what religion did about religion concept of Satan, satanic direction known as religion concept. Ang Biblia wala naghisgot og religion. No, there is no direction, religion. You cannot find religion in the Bible, the direction of the religion in the Bible. No, you cannot get any points or any single PowerPoint that God will consider religion, that God will accept religion, that God will welcome religion into His propitiation or favor. No! And religion is away from the expectation of the Lord because Satan is the one established religion.
The Bible is very clear. Wherever you open, from Genesis to Malakay, from Matthew to Revelation, the Bible is very clear that religion is not a part of the light of the plan of salvation to be practiced by this hard-headed and stiff-necked people of this earth. You cannot find religion direction here in the Bible. That's why ako, mga kaigsunan, naningkamot gid ko nga magtudlo through YouTube about the learning points what I have acquired, the true correct interpretation of the light of the plan of salvation. This Bible, this is the light of the plan of salvation. Naningkamot ko diri sa YouTube channel, aron lang personal ko ni nga what? Personal ko ni nga missionary endeavor in the name of the Lord without any individual on my background. Walay ko'y religion diri nga gina promote sa akong likod. Wala. Personal ko ni alone with my daughter because my daughter is my editor. So, amo ni personal lang nga sa ngalan sa Ginoo without any credit from the happiness of the world. Without any credit from the pleasure of the world. Without any credit from the what? Worldly interest. No. Personal ko ni para lang makatabang ko sa mga tao nga hard-headed and stiff-necked kung mahimo pa lang ma-change sila sa ilang direksyon nga direksyon ni Satanas. I know all people already going to a perishing direction into the lake of fire. Why? Because they misunderstood the Bible. Why did do that? People did not understand what is the Bible truth all about. Using the Bible without knowing what is the Bible is all about. Uban kapapretend pang mga pastoritoy nga naa sa mga lain-lain nga pundok sa iglesia. Gapapretend pa kuno nga theologian. Ang theology dili na siya yaga. Ang theology is a deep study pointing to a hard study touched heaven in a spiritual form. Mo na sayang theology, study about God pointing to spiritual level. Going to the what? Acceptance of the Lord. Mo na siyang theology. Pangutana na daw inyong mga pastor. Kung gi-accept na sila sa Ginoo. Of course, gi-accept sila ni Satanas. Kay ang ilang nahibaw-an direksyon ni Satanas. Wala nila gi-interpret ang Biblia what is the Bible is telling about us. The truth in the Bible is away from that religion or preacher of the religion because they are ignorance. That's why si Jesus niya pa sa siyuta, gitawag ya apil ang mga apostles. Apil ang iya mga disciples. Unsa ingon ni Jesus? Foolish people. Fool people. Mga buang mga tao. Ngano man? Ingon ni Jesus, kadugay na taga uban-uban. Basahan niyo ang Book of John. Kana ako ginasulti na sa Book of John. I want you to read the Bible. Read and understand what you read. Spiritually level. True correct understanding. Spiritually level. Muna sa ang light sa plano sa kaluwasan. Ingon ni Jesus, humana siya na banhaw. Og nagkumusyon ang mga apostles, mga disciples. And then Jesus, he said, mga buang. Muna ingon ni Jesus diya. Basahan nyo. Jesus mentioned that. Poor people. Mga buang. Kadugay na taga-uban. Wala pa magyapong katuhog.
what is the light of the plan of salvation? What is my purpose and my direction for you to follow me and get what is in my mind to be put in your mind also. You ought to absorb me. Munang gusto sa Ginoo. Intindihan nyo ang ako nga mga pulong in a wide and high direction. Munang ingon ni Jesus, mga buang, kadugay na taga-uban, wala lang yapon mo katuhog. That's why Jesus, in a further record of the book of John, Jesus said, kung magbalik ako dinhi sa yuta, kining mga buang-buang, mga buang, ingon ni Jesus, kung magbalik ako sa yuta, may makita ba ako nga pagtuo? When I come again, can I say faith in this earth? Because even faith, they do not know what is faith all about as far as the light of the plan of salvation is concerned. They are ignorance. The meaning of faith, the true correct interpretation, the word faith. They do not know. Nobody knows as far as religion is concerned because religion is under the umbrella of the devil. Under his wings. And religion is the most outstanding devil's program and services in order to succumb the whole world, to deceive the whole world, to become perdition. Perdition means losing your soul into the lake of fire. Mao na ang mga strategy sa yawa. Ang gisulti ko na sa inyo sa una pang panahon, mao na silang mga Sanhedrin o mga eskriba o parisiyo nga ginagamit ni Satanas pag abot ni Jesus. Iya gyugi what? Iya gyugi encourage maayo o gi-strengthen niya maayo ang eskriba o parisiyo o mga Sanhedrin aron lang si Jesus madaot. Ginadaot nila ang ngalan ni Jesus, ginadaot nila ang direksyon ni Jesus. Hantod nag-abot sa krus. Gilansang si Jesus, but still Jesus very strong to stand in his being in a fleshly what? Personality. Christ also was born in a fleshly manner, living as in the aura of the flesh, fleshly direction. But, although he came out from heaven in a form of a flesh, but still Satan did not conquer Jesus. Satan did not conquer Jesus. And Jesus became victorious to fight against the will of the devil, and he is receiving the victory. That's why Jesus went up to heaven in a very clean man in the level of spiritual direction, but went up to heaven to go back to his original position as God. As God. As creator, as a what? Holders of dominion of heaven. And that dominion based to the principle of the 10 Commandments, meaning peace and order. And that is the justice of God. Without question. The justice of God is the principle and virtues of the 10 Commandments known as amenable to peace and order. And that 10 Commandments, the virtues and the principle is God's character. And the owner of God's character is God himself, known as grace or
obedience of his own concept, of his own perception, of his own power of the brain, known as the Ten Commandments. And the Ten Commandments came from heaven 4 BC and became a person of Jesus Christ. And Paul told us about the mystery of Christ, about the fellowship of the mystery, known as the hidden thing in the manifold wisdom of God and dispensation of grace. And that understanding is in the person of Jesus Christ. When that moment, he was in the midst of the human flesh, known as Jesus Christ from 4 BC. Mao na siyang pinakalalom nga teaching sa Biblia nga dili na intindihan aning mga wala goy mga buot nga mga magwawali sa tibuok kalibutan. Ang uban sa ila gi-record pa nga nangamatay na nga great revivalist. Tanawan nyo na. Kinsa man ang tumok-tumok nga great revivalist. Did you remember one of the name of the great revivalist? Billy Graham. Bless his heart because Billy Graham already passed away. But he was receiving the title during the time. He received that title, Great Revivalist. Pero ang ako lang nakita kay Billy Graham, maayo sa maghatag og mga point of view about what? Counseling spiritually. That is only a counseling spiritually. And one of his counseling, as I heard him, when I was in college, I heard Billy Graham. And Billy Graham explained about the law. Every time he end his sermons, in the last words that Billy Graham uttered to end his sermons, he said, remember the 10 Commandments. Keep the 10 Commandments. That's all. Maura nang iyang gisulti. Wala iyang i-emphasize, wala iyang i-magnify, wala iyang i-define who is the 10 Commandments. What is the relationship between Christ and the 10 Commandments? And he did not explain what is Genesis 3:15 and study about grace or plan of salvations, light or what? The system of remedial system about the saving power to rescue the lost image of God. The remedial system, wala na kasabot si Billy Graham. Daghan ko na monitor ang iyang mga preaching bisan sa YouTube. They didn't explain what is remedial system. He did not explain about plan of salvation's light. He did not explain what is Genesis 3:15. From Genesis 3:15 down to the patriarchs, down to Noah, down to Moses, down to Jesus. What is the Genesis 3:15 about the workmanship of the Lord because of the manifold wisdom and the dispensation of grace in the mystery of God's fellowship. Wala na siya ka-explain. Nga naman, nagtuon lang sa Biblia og tuon siya og wali from the concept of his mind and counseling PowerPoint of counseling. That is only counseling. But counseling is the concept of the devil's counterfeit. Why? Because devils also counsel and using about the name of the Lord, about the name of Christ, about the using the verse of the Bible and using the Bible books, chapter and verses. Satan is very expert to do that.
He uses preacher of the church to go and give counsels or counseling using the Bible verse and the Bible books and using Jesus Christ. That is the devil. The devil is very genius and subtle in his sharp mind, being liar. Devil is always lying. That's why in the beginning, when Adam and Eve was already created at the middle of the Garden of Eden, the devil came and he used the name of the Lord. He said to Eve, God said that when you eat, you will surely die. No, you will not die because God knows. Ina-mention na ni satanic o ni devil. Gimension na ni Satanas ang ngalan nga God. Ingon niya, God said that once, and God knew, once you will eat this, your eyes will open and you will become like Him, like God. Muna si Satanas ka sharp sa iyang pagkabakakon. Gigamit yang pulong yun nga, God. Ang Ginoo ba nag-ingon nga, kung magkaon ka mo, makasala ka mo, ug mamatay ka mong totoo, dili na tinuod. May bakak ang yawa. Nakabalo ang Ginoo, kabalo ang Diyos, o kabalo ang God, ingon niya, nga kung magkaon mo, mumuklat inyong mata, o masama ka mo niya nga gamhanan. Kita mo na ang yawa. In the first moment that Satan tempted Eve, the very expert words or very popular words from the mouth of the devil, he uses the word God. Muna nga ang mga religion karon sa tibuok kalibutan, 50,000 plus religion, they are using Bible. They are using the book of the Bible. They are using all the verses of the Bible, reading the Bible, and pointing to heaven using the word God, using the word Jesus Christ, and preach to the gospel of the Bible to their congregation during their worship in their specific church, like INC. What else? Roman Catholic. All Protestants, especially Baptists, who are very satanic in their teaching because they said, once saved, always saved. Asa baka na nila nabasa ang Biblia? Of course, concept ni Satanas. Kaya wala na nag-ingon ang Biblia, once saved, always saved. Yan na ni Satanas nga, counterfeit to destroy the mind of this human mind, hard-headed, and stiff-necked mind. Satan is very expert to use them. Then, they made their own fundamental doctrine, once saved, always saved. Mauna mga Baptist. Baptism, pagbautismo, mga Baptist, gibautismuhan ni Satanas. Nga naman, kaya ang ilang teaching, satanic, wala na sa Biblia. You cannot find any single PowerPoint telling us the direction that once saved is always saved. Kaya dili kasabot sa teaching ni Paul. Kung basahon nila ang write-up ni Paul, nag-ingon si Paul, everybody or everyone who call upon the name of the Lord shall be saved. So wala na nag-ingon si Paul nga, everyone that call upon the name of the Lord shall be saved. Period. Wala. Gisaysay na ni Paul nga daan
in the beginning. Kay gisulat na sa Romans. Romans, I think chapter 11 or chapter 10. Nag-ingon si Paul dira, then any one of you will call upon the name of the Lord shall be saved. Nga naman, konklusyon na sa write up ni Paul from the start. From chapter 1, chapter 2, up to chapter 10, chapter 11, pag abot dira, nag-conclude yan si Paul nga, everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Why? Kay gisaysay na nga daan ni Paul, ang lahat sa plano sa kaluwasan, nga si Ginoong Hesus maong balaod, ang balaod mong sentro sa napulo sa Biblia, nga maong napulo kasugo, nga ang napulo kasugo, mao na si Ginoong Hesus nga nagasinggit. If you want to be saved, keep the law. Keep the law. Ingon ni Paul, kung inyo na niniintindihan, gi-practice nyo sa inyong kinabuhi, o inyo kinabuhi sa inyong lifestyle, o clear na ang tanan sa plano sa kaluwasan, so, bisan kinsa ninyo nga magtawag sa ngalan ni Ginoong Hesus, kay clear na mo, maluwas. Mo nang punto ni Paul. Kay si Paul, serious magsulti. Serious. Kung tinuod bang galing nga, faithful give ka, until Christ comes, then, maluwas give ka. Mo nang punto ni Paul. Kung dili kay, isa ka teksto lang imong ibasa, ingon na dayon ka nga, si Paul nag-ingon, ang bisan kinsa nga magtawag sa ngalan ni Ginoong Hesus, maluwas. So, sige man tatawag sa ngalan ni Ginoong Hesus, one save, always save. Luwas na ta. Kita mo na kagago. Abi ang Ginoo mailad niya ba? Abi ang Ginoo pasipsip. Pareho niya, pasipsip. Pastor siya, pasipsip sa iyang mga kongregasyon, sa iyang mga sakop. Aron, dayigon siya, nga mayo siya nga pastor, nahimo siyang idol, maintain siya sa church, o ga-receive siya sa panalangin gikan sa church. Blessing from the church. Then, ingnon dahil nila nga, ay grasya. Kita mo na kagago. Gihimo niyang kalibutanon ang term nga grasya. Grasya is a holy word to be discussed by a man o to be mentioned by a man. Grace is a very delicate name or delicate terminology because grace is Christ. That's why I said delicate name known as Christ. Munang grasya as a very delicate terminology pointing to the higher form in a holy term. So, ayaw i-mention nga ang imong nadawat sa mga panalangin mo sa imong mga member sa church. Gitagaan ka og blessing sa imong collection o sa imong income sa church. Gitagaan kag mga butang sa mga brethren. Ingon din ka, ay grasya. Gago! Giyaga-yagaan mo ang plano sa kaluwasan. Giyaga-yagaan mo ang holy thing. Dili na siya grasya. Ang grasya ya, mao na si Jesus. Holy ka na. Creator ka na. Ingon ka dayong grasya nga, nadawat mo ang kalibutanon nga butang. Ingon dayong ka nga grasya. Muna sa mga kagsunan, ayaw gyud mo conclude sa inyong kaugalingon og nag-accept na mo nga kamo membro ni Baptist, membro ni INC, membro ni Mormons, membro ni Saksi ni Jehovah, membro ni Katoliko. Ayaw gid mo pag kumpiyansa kay diha na mo nagamembro sa mga churches, Diyos no na kamo. No sir, no. That is not the way how to inherit the promise of God to become a member of God's family. That is not the perception like that. That is not the concept as such nga imo intindihon kay membro ka na sa usa ka iglesia, Diyos nun ka na. That is not the way. That is a way from the acceptance of the Lord. You are not accepted there if you are still on that concept and perception. Okay. Padayon na ta sa atong Hebro. Last time, naghunong ta diri sa
verse 11. You see? Verse 11. So mag-forward na ta paingon sa 12 up. Kay aron maintindihan ta gyud ni ang tanan nga punto nga gisaysay ni Paul diri sa chapter 4 of Hebrew. Dayon na ta. Naghatag ko sa inyo sa tanan nga mga konsepto nga ang ato pagtuon dili masayang. Kay magpadayon tagtuon ang inyong utok kulang pa sa pagsabot, mo nang ginapasabot ta gyud mo sa akong tanan nga mga power points nga ako gina-explain sa inyo. So karon padayon na ta sa chapter 4 of Hebrew. Ato tanahon ang verse 12. Dili usa ang 12, 11 usa, recap ta sa 11. Ingon niya. Let us labor therefore to enter into that rest. Di ba nga ato gistudyan dir sa verse 4 kay ang iyang context God's promise of a Sabbath rest. Mao ning context sa chapter 4. Ngunya God's promise of a Sabbath rest. So, kini siya mao ni upat ka sugo, ikaupat sa 10 commandments. Thou shalt not have other god before me. Thou shalt not bow. Una, thou shalt not bow other god before me. Thou shalt not bow any graven images. Ang una di ay, thou shalt not have other god before me. Tanawa ning akong una-una usahay slit of a tongue sa sige kog paspas nga sulti dili ko na ma-direkta. Ang una nga sugo sa 10 commandments giingon, thou shalt not have other god before me. Muna nga si Eva o si Adan nakasala kay nag-worship sila kay Satanas, ila gilapas ang una, the first of the 10 commandments saying, thou shalt not have other god before me. And Adam and Eve worship Satan, their other god. Ikaduha, thou shalt not bow any graven images. You see, graven images. So kamo nasayod na unsa na nga mga pundok diri sa earth, diri sa kalibutan, earth, ang naga-worship sa graven images. Ikatulo, unsa ingon niya? Don't mention the name of the Lord in vain. Mo nang mga pastoritoy, sige mention sa ngalan sa Ginoo, nya ang punto sa ilang wali ni Satanas, direksyon ni Satanas, kay dili kabalo mag-interpret. Their interpretation is interpretation ni Satanas. Kay dili kasabot magbasa sa ilang gibasa. O kung dili na nila masabtan, itakop nila ang Biblia o maghimo-himo sa ilang kaugalingon nga concept o power of the brain o philosophy of men o doctrine of men. Munang ilaya explain, dili ang true correct interpretation sa teksto nga ilang gibasa, kay dili makasabot, dili ka-interpret, naghimo-himo sa ilang kaugalingon nga explanation nga concept ni Satanas, counterfeit ni Satanas, because Satan is there listening in their back. At the back of the preacher, Satan is very happy and Satan is very comforted listening the pastor from his counterfeit. All preachers throughout the whole world, 50,000 ministers throughout the whole world, they were all, thousands of them also, preachers. They are all right hand of Satan's ministry, preachers of Satan's, because they are teaching the people into a deception direction. They are teaching the people into a lying teaching, especially the 4th commandment saying, remember the Sabbath day to keep it holy. Mao ning ingon niya diri sa verse 11, chapter 4 verse 11. Hebrew, ingon niya, let us labor therefore to enter into that rest. Ngano man gisulat ni Paul, magpangabudlay kita, ingon ni Paul. Ang tanan nga naa sa atong utok, clear kita, nga mao ni ang tinuod. Ang light sa plano sa kaluwasan,
magpangabudlay ta. Ang direksyon ta, let us exert effort to understand and to do our responsibility to live this life and share to the people. Munang gusto ni Paul, magpangabudlay gid ta. Ingon niya, let us labor therefore to enter into that rest. Kining labor, mauning pagtuon hard, pag-study hard, pag-interpret, correct interpretation, then ikinabuhi ta og i-share. Muning ingon ni Paul nga, let us labor therefore. Let us labor therefore. To enter into that rest. Basahan nyo ang 11, uban sa ako Kuha na ninyong inyong King James Version. Read with me, aron maintindihan po ninyo kung giunsa ko pag-interpret ang teksto nga nabasa ko. O kamupod ga uban basa. Ingon niya, let us labor therefore to enter into that rest. Mao na sa ang adlaw inugpahulay. Sa ato karon gitawag na siyang Sabado. Kay ang Ginoo gipreserba na sa Ginoo. Dili na siya usab. Dili po na siya mayaga-yagaan. Dili po na siya maingon nga ipinilusupo nga magsimba di ay ko yag Bernes kay magsugod ko og Lunes. No, magsugod ko og Sabado. Trabaho. Magsugod ko og trabaho Sabado. O Lunes. Magsugod kog trabaho Lunes. Paingon dayon. O Bernes. Okay, Bernes di ay. You know, I am very poor in my mathematics. Magsugod ko trabaho Bernes. Sabado gitrabaho ko, Domingo gitrabaho ko, Lunes. Pagkaabot sa Bernes na pod, ikapito. So, ang ako nga rest day Bernes kay nagsugod man ko trabaho Bernes. Bernes, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Bernes. O either Sabado. Okay, sugod ta Sabado. Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Bernes. Correct. Magtrabaho ko ya Sabado. Mo nang imong pinilisupo, mo nang imong mindset nga power of your brain counterfeit by the devil tungod you are philosopher. You see? The good philosopher is satanic member. Okay? Ingon daw ka, magsugod kog Sabado trabaho. Pagkaabot sa Bernes, ikapito. Bernes day ang akong pahulay. Kaya ikapito raman ang bantayan. Kita mo na, kapilisopo? Muna ingon ni Paul, teaching of man, philosophy of man, fundamental doctrine of man is satanic direction. Because of their lust of the flesh in their heart and became powerful member of Satan's concept, Satan's counterfeit, member of Satan's program and services. So nagimo-imo sila sa ilang pinilisopo, philosophy of men. Ingon dayon, masugod kog Sabado trabaho. Pag-abot Bernes ikapito, so Bernes kong pahulay. Kita mo na kagago. Maghimo-himo gid siya sa iya, di siya magtuo sa Ginoo kay tuuhan gid niya ang teaching ni Satanas. So mao na diri ingon ni Paul, let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Intindihan nyo gud ang ginabasa nyo? Uban mo na ako. Basahon ta, intindiyon ta gyud atong ginabasa. Klaron ta ha, ingon niya. Let us labor therefore to enter into that rest, lest may kama man, lest any man fall after the same of unbelief. Ingon ni Paul, mga budlay gid ta. Magtuon kita hard og intindihon gid nato through correct interpretation ang ato ginabasa. Og ikinabuhi ta ni og kung makinabuhi ta na share ta mo nang libor. Ngunya libor
to enter into that rest. Magpangabudlay kita aron makasulod kita anak nga sugo nga magpahulay kita sa ikapitong adlaw. Munang gusto sa Ginoo nga gina-explain ni Paul. Dayon gi follow up ni Paul sa iyang konklusyon ingon niya, lest any man fall after the same example of unbelief. Ingon niya, magpangabudlay kita apan kung naagi diya barumbado nga tawo. Muna sang niya, lest any man, barumbado gyud nga dili gyud maghawa kay Satanas. Ingon niya, mahimo gid siya nga example o matagak gid siya og mahimo siya nga example nga dili matinumanon. Mo nang 11. Klaro na gid ka nang hayag pa sa silak sa adlaw ang explanation ni Paul. Self-explanatory na. Kung dili gid ka maminaw sa pagpahulay ana nga adlaw ikapito og imo na ikinabuhi og i-share sa uban, ikaw gyud barumbado nga gahi gid kag ulo nga di gid ka maghawa sa pagkabakakon ni Satanas. Ingon niya, after the same example of unbelief, meaning example gid ni Satanas nga barumbado nga dili gid ka matinumanon sa direksyon nga iya sa Ginoo nga light sa plano sa kalawasan. Mao nang punto ni Paul sa kalalum-lalum. Verse 12 ingon siya, for the word of God is quick. Kita mo na ang pulong sa Ginoo. Pertigyud ka. Unsa? Paspas. Pertigyud ka quick. Split o basikan. Twinkle of an eye. Quick. Dili ko ma-explain maayo ang quick sa Binisaya. What is that? Kamo na nasayod. The word of God, ingon niya sa 12, for the word of God is quick. Sirit kayo. Split o basikan. Quick. And powerful. You see? Kung inyo tunan ang pulong sa Ginoo, gisulti ko na dito sa Exodus 34 verse 28. The word of the covenant, ang pulong sa Ginoo nga maong everlasting covenant known as the Ten Commandments. Basahan nyo ang Exodus 34 verse 34 verse 28. The word of God known as the everlasting covenant or covenant between His people or between people and God is the Ten Commandments. Muna sa ang word. So ingon diri sa 12, ingon niya, for the word of God is quick. Muna ang napulo kasugo. Muna ang pulong sa Ginoo. Kaya tanan nga right up diri sa mga prophet og pulong pod ni Jesus sa Matthew, Mark, Luke andyan og right up pod ni Paul. Tanan na siya based gina ang iyang direksyon sa principles and virtues and light of the Ten Commandments as the wisdom, manifold wisdom of God. Ang tanan nga manifold wisdom of God naa sa tibuok nga interpretation of the Ten Commandments known as virtues and principle. So many principle, so many virtues, so many light there. Because Paul explained that the Ten Commandments is the wisdom of all wisdom. Basahan nyo ang chapter 2 of Romans, chapter 3. Basahan nyo. The Ten Commandments is the truth of all wisdom or wisdom of all wisdom. The truth of all truth. Nasa Ten Commandments. So, ingon niya din ni Paul, for the word of God is quick and powerful. Nga naman powerful. Kaya ipa-interpret daw sa inyong magwawali, sa inyong pastor-pastorito, sa inyong mga churches. I know, many of you listening to me now. May dua, may tulo, may upat, may lima, may unom. That is already many, more than one.
So, naadaghan ka paminaw sa ako karon. Nga wala gyud kasabot sa ila ginabasa sa mga pastor ninyo nga gabasa-basa dira sa babaw sa inyong pulpito kada adlaw nga tigsilimba ninyo first day of the week known as Sunday. Ang gasimba sa adlaw nga Sunday, first day of the week na, dili na seventh day. Ingon niya dire sa 12, for the word of God is quick and powerful. Ang sama ng meaning sa namin sa Ginoo, the word of God is quick and powerful. What is that? The Ten Commandments is Christ Himself. Muna sa ang pulong nga nahimong unod. So muna ingon ni Paul, for the word of God is quick, paspas. When Christ came, quick, everything is placed in a proper direction about the light of the plan of salvation preached by Jesus, and many of them did not understand. Quick and powerful. Why? Because Christ is the law. Christ is the creator, or the law is the foundation of creation, amenable to order and peace. Because God, He did not create universe. He did not create planets. He did not create solar system. He did not create galaxies without peace and order, known as the principle of the law. The law is amenable to peace and order, which is He. Christ is the command power of the law. Christ is the law under all His command. The system of creation, because Christ is the law and the law is Christ. So in 12, ingon niya, for the word of God is quick, which is the law or Christ. And powerful, because the law or Christ is powerful as God. Mo nang pag-interpret deep and study about the word of God. And sharper than any two-edged words. Tanawa? Ang pulong sa Ginoo, quick! Split of isikan is there. Powerful. That is the word of God, which is Christ or the Ten Commandments. And sharper than any two-edged sword. You see? And sharper than any two-edged sword. Tungod sa iyang pagka-quick and pagka-powerful, which is Christ or the law. Sobra pa sa espada nga duwang sulab, saka sharp. Ngon niya, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Magdulot gid siya, kinaudyukan sa imong division, sa imong kasing-kasing, asunder and soul and spirit, diha sa imong pagkaikaw as a human being with soul and spirit. Why? Ngano soul and spirit? Ang namin sa soul, we are the living soul in flesh. Ang spirit, mauning kinabuhi ta, ang pulong sa Ginoo, spiritually nga direction, mauning na meaningful spirit. Ngano nang ingon sa nga, sharpen than the two-edged sword. O, ingon niya, powerful, sharpen than any two-edged sword. Ngano man, kay ang napulo kasugo, kung naana sa imong kasing-kasing, naana sa imong pagkaikaw nga, unod nun, pero naana sa imong kasing-kasing, spiritually ka na, mao na ingon ni Paul, ingon niya, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Kung kinabuhi mo na ang napulo kasugo, sobra pa na sa espada nga duwa ang sulab nga nagadulot gyud diha sa imong pagkatawo. Nga naggamot sa imong kasing-kasing o imo kinabuhi spiritually. Mao nang ginamin ni Paul sa iyang wali nga wala maintindi aning mga balo-balo nga mga magwawali sa tibuok kalibutan. Dayon ta. And of the joints and marrow
and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Klaro! Mao ni sa ang teaching sa righteousness by faith. Hebrew 8:10 and Hebrew 10:16. Ingon ni Paul, written in your mind, put in your heart. Written in your heart, put in your mind. The 10 commandments is there. That's why Paul said in verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharpened than any two-edged sword, piercing even into dividing asunder of soul and spirit, and the joints and marrow, and in the discerning of the thoughts and intents of the heart. Mao na sa ang napulo kasugo. Magdulot sa imong kasing-kasing, masulat sa imong utok nga dira pod, magpabilin sa imong frontalob nga napulo kasugo. Gi-assess mo na maayo nga mauna siya si Jesus, mauna siya ang light sa plano sa kaluwasan, mauna siya ang wisdom sa tibok, all wisdom spiritually level, the 10 commandments, og nagsulod sa imong kaudyukan, sa imong kalag. Ang kalag mo na sa imong lawas nga may kasing-kasing, og ingon niya joints and marrow, paingon sa imong mga bukog, nagpanalopsop dira ang prinsipyo sa napulo kasugo, and discerning thoughts and intents of the heart. Ang imong thoughts, mao na siya nga ang napulo kasugo, gisulat diha sa imong utok, gibutang sa kasing-kasing, gisulat sa imong kasing-kasing, gibutang sa imong utok, diha ang napulo kasugo. Mao na siya ang words equivalent to the what? Sharpen than any two-edged sword. Equivalent sa espada nga duwang sulab nga nagadulot yun sa imong kasing-kasing, sa imong utok, og sa tanan nimong taguangkan, paingon sa imong bukog. Tungod sa kinabuhi mo na ang napulo kasugo. Mao na siya ang teaching sa righteousness by faith. Kung ikaw may pagtuo nga wala ka kasabot sa napulo kasugo, unsa ni ang napulo kasugo, kinsa ni ang napulo kasugo, unsa ang truth sa napulo kasugo, wala gid kay pagtuo. Faith means obedience of the law. Mo na sang righteousness by faith. Na righteous ka tungod sa tuman sa balaod. O ang righteousness of the law declare back to you kung naintindihan mo na ang light sa plano sa kaluwasan, o ikaw na ang tao sa Ginoo, nga mailhan niya nga ikaw iyang tao, o ikaw makaila nga siya maong imo Dios. Hebrew 8:10. Mao ni siya ang pagsabot sa light sa plano sa kaluwasan, nga wala maintindihi aning mga magwawali ni Satanas, kining religion nga counterfeit ni Satanas, nga kining religion outstanding program and services of the devil, og ang tanan nga mga sakop sa religion, sakops ni devil, og ang tanan preacher sa religion, right hand of Satan's ministry. Mao na sa ang tinuod nga makita karon sa picture og kining scenery sa tibuok kalibutan, na picture na ang tanan nga tawo nga naa na sa mga laang ni Satanas, and all of them are ready to be put into the lake of fire. When Jesus comes, Jesus said, can I see faith in this earth? Because all of them are ignorance about faith, ignorance about the light of the plan of salvation, ignorance about the teaching here in the Bible, especially in the write-up of Paul. They are nothing because they cannot interpret the word of God. Here, revealed to Paul and wrote by Paul to be study hard. Wala gina naintindihi aning mga tao sa tibuok kalibutan. All religions. That's why ako, study pa ko sa theology, sa maong eskwelahan. Ang una-una ko, may religion yun nga maluwas. Ang religion yun ang sakyanan palangit. Sa sige ko nag-study sa Bible, abot na ko sa lecture ni Dr. Tumanday, Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Nakita ko ang iyang teaching. Samtang ginabasa ko ang teksto og iya gina-explain
o gasulod sa akong panganinaw o ginadamgo ko ang kamatuoran nga iya gi-explain karon naintindihan ko ang Biblia bisan unsa nga teksto sa Biblia ma-interpret ko through correct interpretation according to the guidance of the Holy Spirit using Dr. Tumanday, Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Na ako'y mga classmate ambot lang pag abot sa isa ka dalunggan lapos sa pikas nga dalunggan ang ilang mind gihiruhan ni Satanas nga dili gyud makaintindi. Ambot giunsa na sila pagpasabot sa panahon ni Dr. Tumanday nga wala gid na sila kaintindi. Daghan ko mga classmate nga dili kasabot, dili sila ka tudlo sa pareho aning akong pagtudlo. Daghan ko classmate, I know them. But they are only good in counseling, preaching kuno dito sa pulpito, using their own topic, using their own research, and that is satanic direction because Satan is the one giving them idea to research, giving them idea to make topic, giving them idea to preach according to their lust of the flesh in their heart. Mao nang mga preacher dictated by Satan's brain power. Giplansa na ni Satanas ang ilang utok, controlled na ni Satanas. Munang magkatawa ko sa mga talk takers diri sa YouTube, I mean Facebook. Magsiniaw na sila nga ang mga bogo nga mga tao nga nag-apil-apil po sa TikTok. Gitawag nila nga toktay. Kaning mga bogo, mga toktay. Unsa man din ang meaning sa toktay o toktae? Muna sa naay-preacher dire sa YouTube. Mayo kayo magsinggit-singgit, quote sa mga teksto. Mayo kayo lumo-lumo silang istorya. Sound kuno ang ilang mind, pero taktik ni Satanas. Tanawa daw ang ilang nabasa kung maintindihan ba na nilang interpretation. They cannot interpret it. Why? Because Satan is already what? Kumot-kumot na ni Satanas ilang utok. Controlled by Satan and maneuvered by Satan. And Satan is the one guiding them in its program and services also. Satan using them according to the outstanding program and services of the devil known as religion. And Satan is very happy to have religions all throughout the world, more than 50,000 plus. His followers, million and million and million of the followers of the said religions under the wings of the devil. Dirita mga kisunan, verse 13, ingon niya, neither is there any creature that is not manifest in his sight. O si Paul, sa 13, gi-conclude na po niya ang 12, nga nindot kay ang pagkasaysay ni Paul about sa 10 commandments nga pareho sa ispadang duwang sulab nga nagdulot sa imong mga luta-lutahan, paingon sa imong kasing-kasing, paingon sa imong mga bukog, o paspas nga gamhanan. Kay mao na siya ang napulo kasugo in person of Jesus Christ. Sa 13, iyan na po conclude ni Paul. Ingon niya, neither is there any creature that is not manifest in his sight. Okay? Klaro? Ingon ni Paul, mao ni ang 12. Kung naintindihan ta, mao ni ang light sa 12. Nga ang napulo kasugo nga mao si Ginoong Hesus, paspas, quick. Nga sama sa espadang duwang sulab, nga dulot sa imong kabukugan, sa imong luta-lutahan, sa imong kasing-kasing. Nga imo i-practice o imo kinabuhi o i-share mo sa imong loved ones o sa imong mga kilala, mga neighbors, o manggwali ka na. Pero ingon niya sa 13, neither is there any creature. O ingon ni Paul, siguro may naaya mga uban
nga katawhan mo ningon niya, any creature that is not manifest in his sight. Any creature, kinsa man ang any creature, as far as the light of the plan of salvation is concerned, that is figure of speech, point out to human being nga nakasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Ang mananap di man nakasabot, walihan mo. Ang point na ni Paul, that is a figure of speech. Ingon ni Paul, neither is there any creature that is not manifest in his sight. Tao na, human being na, a person of a human being. Muna ingon ni Paul, neither there is any creature that is not manifest in his sight. Ngano man, wala man ang Biblia gawali sa mga mananap. So ang sight diri nga ginamit ni Paul, ang igdulongog sa mga hard-headed and stiff-necked people. Muna ingon niya, neither is there any creature that is not manifest in his sight. Kinsa man ang any creature, neither any creature. Kung sa ato pa tingali na ay mga binuhat nga wala manipisto sa iyang atubangan kay hard-headed and stiff-necked, di kasabot. Dayon ta. But all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. You see? Ingon niya, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Kinsa man ang with whom we have to do. Intindihan nyo, intindihan. Ipasaysay daw ina sa mga pastorito nga right hand ni Satan's, right hand of Satan's ministry. Di ni sila kaintindi. Ingon ni Paul, neither is there any creature that is not manifest in his sight. Actually, ang point diri ni Paul sa iyang figure of speech, dili mamanifest sa iyang sight, kinigyod ang human being nga nature. We are also part of nature declares the glory of God. Kita, dili ni na point out sa mga mananap kay wala may labot ang mananap sa atong sala, nadalahig lang sila, affected lang sila, pero dili sila hukman sama sa ato nga human being nga isugba sa kalayo. Mao ni ingon ni Paul sa iyang 13, neither is there any creature that is not manifest in his sight. Kinsa man ang dapat i-manifest, ang mananap o ang human being? Human being. Direta sa yang sumpay, but all things are naked. Yang concept sa thought ni Paul, maapil niya na ang nature sa tibuok nga created things. Ingon niya, but all things are naked. Unsa man ang punto ni Paul? Ang tanan nga nakita sa Ginoo sa creation niya, created things niya, including the whole earth, naked. Pero ang punteng gid ni Paul, ang tao nga gusto makasabot sa kaluwasan, gi-point out lang ni Paul, all things are naked, aron masabtan ta ang thought sa plano sa kaluwasan nga kitang importante. Munang punto ni Paul nga wala maintindihan ning mga balok-balok nga magwawali. Ingon ni Paul, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Kita mo ang tanan nga buhat niya, open sa iyang mata. O sa iyang mata. Ingon niya, unto the eyes of him with whom we have to do. Kinsa man ang unto the eyes of him? Si Jesus. Nakita niya tanan ang tanan niyang binuhat, lalo na ang mga hard-headed and stiff-necked people nga nag-ingon si Jesus kay Noah, I was regretted that I created man. Mauning pinakangilngig nga point ni Paul nga dili nasabtan ani mga pastoritoy. Kitang importante, mo nang ingon ko, ang Biblia sobra pa ni sublawan, sobra pa ni sa atong kinabuhi nga ato intindihon, ato sabton kay gusto sa Ginoo mabalik ta sa iyang sabakan. Mao ni sa kangilngig ang light sa plano sa kaluwasan. That's why Paul said in 13, neither is there any creature that is not manifest in the sight.
In His sight. In His sight. Kinsa nang His? Si Jesus. But all things are naked and open unto the eyes of Him. Kinsa man ang of Him? Si Jesus. With whom we have to do. Unsa man ang with whom we have to do. Siya nga napulo kasugo nga ato tumanon. Munang we have to do. Mga ambot na lang klase ni mga magwawaling wala gikasabot sa pulong sa Ginoo. That's why Jesus said in the book of John, you people, foolish people, foolish people, foolish people. And then Christ said, eventually, kung mag-adto ako, balik, I mean, when I come again, ingon ni Jesus, can I see faith in this earth because of this kind of people who are stiff-necked and hard-headed. That's why, during that time of Noah, God said, I regretted that I created man. Okay. Taman lang usa ta dire. Alas 12 na. Nagsugod man ta alas 10:30. Alas 11 hangtod alas 12. Isa ka oras na takapin. Unong napunta dire sa 13 mga kaigsunan. Ako basahon usab. Neither is there any creature that is not manifest in His sight. Ang His, Jesus na. But all things are naked and open unto the eyes of Him. Ang of Him, si Jesus na. With whom we have to do. Ang with whom we have to do, ang napulo kasugo na in person of Jesus Christ, nga ato tumanon mo nang in whom we have to do. Muna sang klaro nga pag-explain sa pulong sa Biblia, nga pulong gikan sa Ginoo, nga gipang sulat ni Paul, o gi-divide ni Paul, o gi-explain ni Paul, nga ato sabton pod, og studyhan hard. Muna ingon ni Peter, the preaching or the knowledge explained by Paul, or the preaching of Paul, the words from Paul, hard to be understood because it is unlearned. Wala gitun-an. Wala gitun-an. Basahon ta na para maintindihan ninyo. Hebro, Second Peter. Second Peter. Basahon ta na aron maintindihan ninyo. Second Peter. Basahon ta, Second Peter. Dire. Second Peter. Hebro. Niya. Second Peter 3, verse 15, 16, and 17. Basahon ta, Second Peter 3, 15, 16, and 17. Before ko maglingkod. Before ko mag-stop. Basahon ta, ingon niya. Wherefore, beloved, 14. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent, that ye may be found of Him in peace, without spot, and blameless. Muna pirmi si Paul magsulti. Without spot and blameless. Mao pud ni si Peter. Mao ni siya ang gina-explain sa mga apostles, but the real light revealed unto Paul, mao gina siya ang tinuod nga last favor of the Lord, last proposition nga ato intindihon ang right up to Paul. So direta kay Peter ingon niya, 15. An account that the long suffering of our Lord is salvation. You see? Gusto gid ang Ginoo maluwas ta, mabalik sa iyang sabakan. Even as our beloved Paul, ingon niya, brother Paul, ni ana, 15, ingon niya, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him
hath written unto you. Klaro kayo. Kining wisdom nga sulat ni Paul from God given unto you. Sa ato, morning last proposition or last favor nga iwali ni Paul sa katapusan nga pag-remind sa ato before ang judgment time. Muna ingon ni Peter, ingon niya, an account that the long suffering of our Lord is salvation. Gusto giniginong Isus nga maluwas ta. Munang palansang gid sa cross. Even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you. Tanawang equivalent. Si Jesus nagpalansang gid kay gusto niya ta maluwas. Mao po ni si Paul. Gihatag pud ka Paul kay ingon niya dire. Also according to the wisdom given unto him hath written unto you. Equivalent sa pagpalansang ni Ginoong Hesus. Mao nang message nga gihatag kay Paul nga ato intindihon kay gusto pud sa Ginoo nga si Paul magwali for the last time nga kita gyud maluwas. Mao ning explanation nga vertical alum nga wala maintindi aning mga balo-balo nga magwawali. Sunod 16 ingon niya, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also other scriptures unto their own destruction. Tungod kay wala nila study hard. 16, ingon niya, which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest. Wala giintindi, wala gistudihan, wala gyud gibasa, wala gitun-an. Unlearn, ingon niya. As they do also the other scriptures unto their own destruction. Pareho po sa uban nga mga kasulatan gikan sa Mateo paingon sa 2 Peter. Wala nila gistudihan. Pagsunod sa 2 Peter, mo na ng Hebro nga write up ni Paul. Well, gikan sa Romans paingon sa Hebro. Pag human sa Romans Hebro, nag-abot dayon si Peter nga nagasinggit kay wala ninyo gitun-e. Oh, gipasagdan lang ninyo mga hard-headed and stiff-necked. Wala nyo gitun-e. Ang pulong ni Paul nga kanang pulong ni Paul mao na ang equivalent sa pagpalansang ni Ginoong Hesus kay gusto ni Ginoong Hesus kita mabalik sa iyang sabakan nga maluwas. Munang gihatag kay Paul last favor aron maintindihan ang kaluwasan nga gusto sa Ginoo. Ang iyang pagpalansang gi-consolidate, segregate ni Paul aron for the last hour, for the last call, for the last moment, for the last time before Christ comes for the second time. Gihatag pa niya kay Paul aron tun-an ginato nga gusto gid niya unta kita madala sa iyang sabakan pero wala gitun-an. Mga kaigsunan, taman lang ta dire. Ang ingon ko na nga ang Biblia dili ni siya sama sa butang nga kalibutanon. Ang Bible is a holy book nga tagaan ginato attention kung gusto kita mahimong tawo nga gipingimatyan sa Ginoo. Nya giyaga-yagaan, gihimo daw nga Christian, dala sa ngalan ni Christian, pero konsepto ni Satanas. Target ni Satanas, stumbling block ni Satanas, counterfeit ni Satanas. Muna ang Christian na popular pero sisitan ang author sa pagtawag-tawag nga Christian. Kaya ang polo nga Christian after the name of Christ pero sitan using the name of Christ. Christian daw pero ang direction going to the direction of the devil into the lake of fire. Mga kaigsunan, taman lang ta dire sa verse 13. Verse 13. Balik ta next week
Tapuson ta na gini kay tulo naman lang. 14, 15, and 16. Tapuson ta na next week. Aron ang ato pag-intindi dili diretso aron ma-sil-sil sa ato alimpatakan ug magsulod gyud sa atong taguangkan ug sa atong whole body as human being. Probably the Holy Spirit will work out to us as a real man of God so that He will know that we are His people and we can also know that He is our God. Mo ni sa ang teaching sa righteousness by faith. Dili ka mahimong tao sa Ginoo kung di ka kasabot sa righteousness by faith. E pinaagi sa pagtuman sa balaod, faith means obedience, ibalik ang righteousness of the law nga nawala dito sa garden sa Eden aron mahimo ka nga tao sa Ginoo, a newborn son of God. Mga kaigsunan, daghang salamat. Kining inyong higala si Val Retita. Balik ta next week, the same day and the same hour. Daghang salamat. Bye-bye.